How to check your balance and transaction history using BPI Online. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BPI mobile app kung saan pwede mo itong ma-download sa Play Store or App Store. At mula dito, pwede ka nang mag-login. Pwede kang mag-login gamit yung fingerprint mo or yung username and password mo sa BPI. Sa akin, yung fingerprint na lang. Pwede rin facial recognition kung nakasetup yun sa phone niyo. At mula dito, ma-access mo na yung balanse mo sa BPI. So halimbawa, may hinihintay kang perang padala, hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko para lang i-check kung nadagdagan na ba yung balanse mo. Also, pag inopen ko yung account na yan, dito sa bandang baba, merong transaction history. Kung may pumasok ba na pera o may nabawas na pera. Pwede bang i-check yung mga nakaraang araw o nakaraang linggo? Kung may gusto kang i-double check kung may lumabas nga bang pera o pumasok na pera doon sa BPI account mo. At ito nga yung sa BPI app. Bukod pa dyan, pwede kang magpadala ng pera sa BPI account mo o sa ibang BPI account. Pwede rin naman sa ibang bangko. Katulad nito, pipiliin mo lang yung bangkong pagpapadalahan ng pera. Pwede sa GCash, Maya, ibig sabihin wallet, pwede yon. O yung iba pang bangko nga, katulad ng Land Bank, China Bank, at marami pang iba dito. Pwede nyo gamitin yung mga features na meron dito katulad ng pag-load, pag-invest din, at marami pang iba. Ang ginamit natin in this video ay yung app para i-check yung transaction history at kung magkano ba yung balanse natin. Pero kung ayaw nyo mag-install ng app or kung meron kayong computer, pwede nyo namang i-access yung website mismo ng BPI. Sa phone din, pwede. Halimbawa, i-open ko tong Google Chrome ko, i-search ko lang tong BPI Online, at makikita ko na tong online.bpi.com.ph. Mula dito, pwede na mag-login gamit yung username and password mo. Tap ko lang tong login. At may magka-pop-up dito. Tungkol lang to sa device na gumagamit doon sa BPI account mo. Tap mo lang tong continue. Yung phone kasi kung saan naka-install yung BPI account mo o yung BPI app, doon isi-set up yung mobile key. At dito sa notification, pag sinap ko yan, pwede ko na itong i-approve gamit yung PIN ko sa BPI or yung fingerprint ko. It was me, confirm login. So, napakalaga na yung device na ginagamit nyo sa bank account nyo sa BPI ay lagi nasa inyo kasi yun din yung gagamitin yung pang-approve sa pang-login ninyo sa website ng BPI. Click ko tong done. At dito sa website, approve na yung pag-login. At mula nga dito, na-access ko na ulit yung balanse ko sa BPI. Pwede ko rin i-check yung transaction history niyan dito sa bandang baba. So, ganun kadali mag-check ng transaction history at ng balanse natin. Again, hindi na kailangan lumabas. At kung may tanong ka na paano magkaroon ng BPI online account, automatic ba na meron yan kapag meron akong bank account sa BPI? Ang kailangan nyo gawin is, pag meron na kayong bank account sa BPI, kailangan nyo mag-register sa BPI Online Banking. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyong i-check itong video sa baba. Sana makatulong. Also, kung paano rin i-set up yung sa mobile key. Ito na kasing gagamitin ninyo pang-approve sa mga transaction, halimbawa sa fund transfer, pay bills, o sa nakita natin kanina na pag-access sa website ng BPI. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!